tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating bublihat, lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang ito. Pagdasal din po natin ang mga nangangailangan ng ating mga dasal, lalo na yung mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay, ang mga may sakit, gayon din ang mga biktima ng kalamidad tulad ng nitong bagyong ito, lalo na sa Cebu. Pagdasal po natin sila at tulungan po natin sila. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo at maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalonya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipay magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mabait. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad,
kung sa hanap buhay siya ay laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tatansyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ng lahat sa kanyang buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Few weeks ago ay meron pong isang vlogger ang nag-apologize dahil sa kanyang mga nasabi na turn off ng marami sa kanyang mga followers. Honestly, ako rin po nung una ay naka-follow dito sapagkat makabuluhan naman ang kanyang mga sinasabi. Sa tingin ko naman ay totoo, lalong-lalo na concerning sa bansang ito. Well, bakit nga ba siya nag-apologize at kanino siya humingi ng tawad? Apparently, meron siyang sinabi na hindi nagustuhan ng mga supporters ng mga Duterte. Kaya nabawasan na kanyang mga followers. Nagulat ako sapagkat Duterte follower pala ito. Hindi dahil sa namang kulay, honestly, kundi dahil all the while I thought this person was neutral. Akala ko para lamang siya sa katotohanan, hindi pala. Akala ko wala siyang kinikilingan, kundi katotohanan lamang, hindi pala. In fact, kahit ang katotohanan ay kaya niyang iwan para sa iba, lalong-lalo na para sa personal na interest niya. Kaya nakasisigurado ako na hindi lamang mga Duterte followers ang nag-unfollow sa kanya, kundi pati na rin ang mga tulad ko na ang nais lamang naman ay totoo. Bakit nga naman natin susundan ang isang taong hindi pala totoo? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagiging totoo ng ating Panginoong Hesukristo. Napakaraming mga taong sumusunod sa Kanya. Hindi pa noon uso ang social media. Pero ito isang bagay na enjoy ng mga nasa social media ngayon. Ang napakaraming followers. Pero tingnan po ninyo ang ginawa ng ating Panginoon. Hinarap niya sila
At saka sinabing, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama, sa kanyang pamilya, maging sa kanyang sarili, nang higit sa akin. And then, sino mang hindi magpasa ng sariling krus, ay hindi maaaring maging alagad ko. Alam po ninyo, very strong ang family ties ng mga Hudyo. Kaya nga, inechipwera nila sa kanilang pamilya o itinuturing nilang marumi na ang mga kapamilya nila, kadugo nilang nakikipagmingle, lalo na nakikipagrelasyon sa ibang lahi. Tinatakwil nila yan. Kaugnay nito, napaka-negatibo ng pagtingin ng mga Hudyo sa krus. Hindi tulad ng tingin natin ngayon. Sapagkat ang mga Hudyo dati ay hindi nakakita ng taong nagdadala ng kanyang krus nang hindi pinako sa krus. Kaya't yung sinasabi ng Panginoon dito, matindi ang dating sa kanila. Ang ibig sabihin nito, matinding sakripisyo ang hinihingi niya. Kaya naman pagkatapos ng eksenang ito, siguradong nabawasan ng malaki ang mga taong tunay na sumusunod sa Kanya. Maraming pa rin ang maaaring sumunod, pero marami dyan ang peke na. Marami dyan ang dahil lamang sa mga milagrong ginagawa niya. Marami dyan ang dahil lamang sa mga makukuha nila. Kaya naman, sa huli, pag nasa Kalbaryo na siya, kakunting mabibilang mo na lamang sa kamay ang matitira. But Jesus did not mind that. Hindi siya katulad ng vlogger na sinasabi ko kanina na nag-apologize. Teka lang. Nagbibiro lang ako, hindi totoo yung sinasabi ko. Kayo naman, hindi. Sapagkat more than quantity, He was after quality. Higit pa sa napakaraming mga sumusunod sa Kanya, ang gusto niya yung totohanang magiging tagasunod o alagad niya. Kaya naman sa una pa lamang ay nagiging very honest na siya para sa kanila. Kasi gusto niya na sila at tayo rin ngayon ay maging totoo sa Kanya. Ako po personally ay natutuwa sa dami ng mga tao nagsisimba dito, especially tuwing linggo. Kahit nga po weekdays, natutuwa na rin ako dahil na-assign ako sa mga malalaking parokya, malalaking simbahan. Hindi ko nakita yung mga bilang ng nagsisimba dito even during weekdays. Marami na rin po tayo even during weekdays. At nakatutuwa po ito. Tanong, natutuwa rin kaya ang Panginoon? Kamakailan naman ay nagsimba dito yung kaibigan ng nanay ko na may asawang lay minister. At nagkukwento ito sa nanay ko na ibinidaw daw nito sa kanyang asawang lay minister na dito sa atin pag Sunday, halos 18, halos 20 ang mga lay ministers. But despite that, ang tagal pa rin ng pagbibigay ng komunyon. Ibig sabihin, marami talagang tao, marami talagang nangungumunyon. Napawaw daw yung asawa nitong lay minister. Wow! Ang tanong ay, napapawaw rin kaya ang mga angel ministers in heaven? Sabi ko kanina na pagkatapos ng tagpong ito ay marami pa rin ang sumusunod sa Panginoon, pero konti na lang dyan ang tunay at totoong sumusunod sa Kanya. Hindi kaya ganun din tayo dito. Napakaraming nagsisimba, napakaraming nangungumunyon, pero baka kakaunti lang ang tunay na sumusunod sa Panginoon. No wonder, ano yung sinabi niya dito sa latter part ng Ebanghelyo? Patungkol dun sa magtatayo ng tore at yung makikipagdigma sa kapwa-hari. Basically, ang parang sinasabi ng Panginoon dito, tansyahin nyo rin kung kaya nyo talagang sumunod sa akin. Sapagkat hindi ibig sabihin sumusunod kayo sa akin, ay totoo na ang pagsunod nyo sa akin. Depende pa rin talaga kung kakalimutan natin ng lahat para sa Kanya. Kung pwede nga lang pong magkaroon ng scanner, yung scanner na makikita mo sa bawat tao, ang mga bakaso, ang mga marika, ang mga peklat ng paghihirap na pinagdaanan natin. And yet, nagsisimba pa rin tayo, nagpupuri pa rin tayo sa Diyos, nagpapasalamat pa rin tayo sa Kanya. Napakagandang tingnan yan. At siguradong ang Diyos ay malulugod. Tiyan. Pati na ang mga ministers ng Diyos sa kalangitan. Sapagkat iyan ang mga sumusunod sa Diyos ng totohanan. Yan ang mga naniniwala sa Diyos ng totohanan. Tandaan po natin na sinasabi ng banal na kasulatan at alam po din natin ito, na kahit ang demonyo ay naniniwala sa Diyos, pero hindi totohanan sapagkat hindi niya isinusurrender ang kanyang buhay sa Diyos. No wonder marami sa atin ngayon ang ikinatutuwa ng Diablo ang pagsunod sa Panginoon sapagkat ginagaya lamang din naman natin siya. O ng marami sa atin, ginagaya siya na naniniwala nga sa Diyos pero hindi talaga sinusurrender ang buhay sa Diyos. Don't you realize that the devil doesn't mind na tayo nagsisimba, na tayo nagbibigay ng limos sa iba?
na tayo gumagawa ng maraming mabuti kung hindi naman tayo tunay na sumusunod sa Diyos? Kung hindi naman natin talaga sinusurrender ang ating buhay sa Diyos? Kung hindi naman talaga natin inuuna sa ating buhay ang Diyos? Sapagkat po pwede yan. Po pwede naman talaga magsimba tayo at gumawa tayo ng mabuti pero hindi una ang Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin lamang na naipeke ang mga mabuting ginagawa natin. Pero kung uunahin talaga natin ang Diyos at isusurrender natin ang ating buhay sa Kanya, doon nagiging tama at nagiging mabuti ang ating mga mabuting gawa. Iyon ang mga gawang nakapagliligtas. Kung ito'y produkto ng tunay nating pag-surrender ng ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. No wonder, marami sa mga gumagawa ng mabuti, marami sa mga nagsisimba, ang pag nagkaroon na ng matinding problema sa buhay, nako. Ang pag nagkaroon na ng matinding tukso sa buhay, nako. Hindi na nakalalampas. Natutukso na o kaya nag-give up na. Laging nagsisimba, laging gumagawa ng mabuti yan. Ay dahil pala, hindi ito produkto ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Kaya, hindi ka rin magtataka kung bakit kahit maraming nagdarasal at nagsisimba, marami rin ang hindi masaya sapagkat nabubudol ng maraming iba. Nabubudol ng material na bagay, nabubudol ng mga tao. Kung bakit hindi tayo marunong kumilatis ng bagay at ng tao. And yet, isusurrender natin ang ating buhay para sa mga bagay at taong ito na hindi natin magawa sa ating Panginoong Jesucristo. Sige nga, isipin po ninyo, sinong matinong tao ang magsasabing, ako ang unahin mo sa buhay mo. Ako ang mas mahalin mo kaysa pinakamahalagang bagay o tao sa buhay mo. Para sa akin, magsakripisyo ka. Sinong matinong tao ang magsasabi niya ng seryoso? Either nabubuwang yan, either nanloloko yan, o talagang Diyos yan. Alam na po natin ang sagot patungkol kay Kristo sa bagay na yan. Alam nating Diyos siya. Kaya yan ay sinasabi niya mula noon hanggang ngayon sa mga susunod pang panahon. Sapagkat alam niyang nothing and no one can be greater than Him, and all our sacrifices will be worth it kung ito ay ginagawa natin para sa Kanya. Dahil Diyos siya. Kaya sana, huwag tayong mag-atubili at manghinayang na isurrender ang ating buhay sa Kanya. Magtiwala po tayo sa Kanya. Ano man ang maging problema, ibigay po natin ang ating buhay sa Kanya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Hindi ako magdududa. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ng Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, napakaraming beses na ako'y na-disappoint, nalungkot, dahil nasira ang pagtitiwala ko, sinayang ang pagmamahal ko, walang kinapuntahan ang pagsusugal na ginawa ko, pagriris na ginawa ko para sa isang bagay, para sa isang tao. Pinagkakatiwala ko maya't maya sa bagay, sa tao, ang buhay ko. Bago ko gawin na ito sa'yo, ikaw lang naman talaga ang pinakatotoo na hindi ko pag-iisihan kapag sa iyo ko ibinigay ang tiwala ko. Patawad, Panginoon, tulungan mo po akong maitama ang pagkakamali. Hallelujah. Hallelujah.
na tayo pababayaan. babalik Paniwalaan natin. sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero maging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari. Basta magtiwala ka. Ano man ang maging problema, magtiwala ka. Gaano man katagal ang problema, magtiwala ka. Wala ka pa man nakikitang resulta, magtiwala ka. Sapagkat sabi nga ni San Pablo, hindi nauwi sa wala ang pag-asa natin sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa'yo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ihandog sa'yo, papuri sa ngalan mo. Kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa atin kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nag-iawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at
biyaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang buhay Panalangin mo para sa espiritual na pakikinabang. ay minsan Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y awin ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan, lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pag-asalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One.
Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpapaalala sa amin magbagling loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal